On February 5, 2026, Tropical Storm Basha unleashed extreme rainfall across northern Mindanao. Floodwaters submerged homes and paralyzed communities, affecting thousands of families. The local church stood at the forefront, responding with compassion, courage, and hope. Compassion Partners worked tirelessly to reach families who were among the most vulnerable. Behind every statistic is a story of a child, a family, a home. Mga 10 to 11 ning kwan ang tubig disgawas niya na nawag man na mo silingan nga day ang tubig ni dako na di na ma'am sa mong hagdanan nga alas. Pagka alas 10 ato kay gipukaw rami sa among kuan ba papa nga la bangon na mo kay kuan kanang dako na kayong tubig sa inyong luyo. Then dali din kog bangon tapos kuha din ako ang duha na ako kaanak then gitabangan din ko sa akong pagumangkon og pagawa sa mga bata kay duha man sila. Grabe ka kulba, kabalaka. Ang amo ang meeting place nagtukod siya January 13. Sa meeting place is para gyud sa amo ang mga participants nga naa mi katipukan or kasilungan namo every time nga mag-meet up ni. For how many months ba ya nga nagpray mi about ani nga matukod siya. Pero pagkabot di ba siyang as in totally nasad jud ko as in. Siya ko sa kuan Wanayami. Nya so kay ano diyan na alas 12 sa Kapita. Na mianod so Wanayami na nangununod sa mga gigimo ami. Na miya palagwi kami na ni damin ni makuan sa mga gigimo ami. Miya palagwi kami lang nago sa mga watakan. Alas 9 kapin hapit na alas 10. Pag magpanihapon na mo, insinggit kong bayaw, ay ris, pag andam na mo na isakan ng mga bata kay ang tubig may sulod na sa mua, sa ilang sala na tagatuhod na daw. Moto ang mga bata, among gisiguro yung una, among gipasaka sa ilang ikadong indana, balay nila. Tapos dito may nag-stay, bagsog dako na tubig, may abot na sa second floor ng balay, sa bana sa akong bayaw ba. Walis ang sin, din among gitagsa-tagsa og tunol ang mga anak, insaka pa magiging tubig ato. Gikan sa brown, tabok mas pikas, kan green atop. So dito na may nagpabuntag, nagpaabos pagbuntag. Mao ni akong balay. Bali gamonitor ko sa tubig. Ba samtang kaulan, mao ni nagpaabot kami nga magbuto ang tubig diri sa kanal. Mao man ni among giobserbaran ma'am, pag magsaka sa tubig ani ma'am, pabakwit na ako akong mga anak ug ako ang asawa. Dito nga balay kanang dako kay nga balay. Karon kay nalanganin magyud ko kay sa among gibakwitan nga balay. Taga diri magid ang tubig ma'am. Mao tong wala ko lain choice nga nangayo ko og tabang sa Ginoo pagampo nga unsaon ako pag-provide sa ako ang pamilya nga maluwas na ako. Nanawag na lang ko sa akong kauban nga paguba na ko to ilahang grills so, paron dito may mobakwit. Tong gisa-isa na ko sila og baba nga gisultihan ako akong mga anak nga kalma lang mo lang ayaw mo kaguol. Ampo lang ta sa Ginoo nga maluwas ta. Ayaw na ta di na ta magunahon sa atong mga gamit sa balay. Ang importante gitagaan kog kusog sa Ginoo nga maluwas ta mo. O gitagaan kog panghunahon nga sakto. In just 8 hours, Iligan recorded up to 240 millimeters of rainfall, enough to swallow entire communities. Wala naman ko ingon nga kwan nga pangandoy ma'am nga nang ang ako lang makauman akong mga anak eskwela. Kanang mayo mo pa mo yun, makakaon. Mora gyud kanang tama-tama lang gyud kay dili man yun yung mga ambisyon tawag kanang kwan kay di man nato makaya ng amin ako pares nga sikad ra. Mora gyud ako kwan mamang sa makaya lang. Padayon lang bisan pa man sa nanghitabo bitaw sa amoa. Kay kabalo ko ka ang Ginoo naman siya purpose sa tanan gyud nga panghitabo. So ala nga na matukod na sa pamilya ka na kuman. Mataro sila mga pag-eskwela sa mga watakan. Pagampon na to sa Ginoo atong pangayoon, dili man ihatag diretso. Matingalan ta sa pila ka bulan o pila ka month nga mahatag sa tuwa. Blessing na sa Ginoo mo. Kaya ang kalisod permanente man. Pero gipangitag pa magi kay na ang Ginoo. More than 1,800 houses were damaged, many swept away, many buried in mud. Bridges collapsed and roads were blocked, making rebuilding a long journey.
In the midst of heartbreak and loss, hope remained. Through the church, hope flowed stronger than the flood waters.